Okay, so special episode 1696, 1697, 1698. At since nasabi natin na yung maraming nakaabang na mga espiritu, kaluluwa, at mga elemento sa mundong ibabaw, sa buhay na tao, ito yung barahan ng scarecrow. No? Messenger kasi yung scarecrow nung kapanahunan pa ni Jesus. Mensahero ito. At numero uno, chismoso ang scarecrow. Grabe ito, grabe. So, ngayon, tignan natin kung ano masasabi niya sa araw na ito. Miyerkules, September 6, 2023. Sa gustong magpa-cleansing, magpa-ritual, sabihin nyo na. May panahon pa bago matapos ang ghost month ng 14 ng hating gabi. So, habol na, habol. Magpa-ritual, magpa-cleansing. At sa gustong magpagawa ng pampaswerte, sa gustong kumuha ng board exam, sa gustong kumuha ng mga working visa, etc. Okay? So, this is it. Yep. First card. Ay, telekinesis. Halalagot. Yung iba, ginagamitan ng telekinesis. Yung pangalawa, ancient amulets. Halalagot kayo. Talagang kinukulap. Pangatlo, and pyrokinesis. Ito'y ginagamitan. Okay. Ay, lagot tayo dito. Isang tabi nga muna ito. Kasi una sinasabi dito, telekinesis. This is the way on how you influence the willpower of other person. No? Ginagamitan mo. May mga tao kasing malakas yung isipan. Na kaya nilang i-control yung mga obstacles sa buhay nila. Na kaya nilang lagpasan ang mga mahihirap na mga pagsubok sa buhay-buhay. Ito yung impluwensya na katulad ko, gifted, no? Yung mga katulad ko, mga gifted na mga tao na binibigyan ng pag-asa or binibigyan ng pagkakataon na gamitin yung talas ng isipan at papuwersa ng kalikasan, elemento na at kung ano-ano pa diyan, 'di ba? So, dito sinasabi, ginagamitan ito ng mga makalumang amulets, para proteksyonan ka, para makuha yung mga fortune na gusto mo, or yung skills na maaangkin mo, or yung possessions. Kasi, ang dami nating hinihiling sa Diyos or sa panahon, sa pagkakataon, sa buong mundo. 'Di ba? Andi dito na yung magkaroon tayo ng magandang trabaho, makatapos yung mga anak sa pag-aaral, mabayaran lahat ng mga utang, makapatayo ng bahay, makabili ng kotse, ano pa ba yung common na i-encounter ko? Yung matagpuan mo yung the one mo, yung forever mo, at saka yung destiny mo. Yun yung lagi kong na-encounter sa live. At maraming salamat sa sumali sa live ko kahapon. And I am inviting everyone, I do have live every Tuesday and Friday, that is 8 p.m. until 10 p.m. Okay? So, ayun, 'di ba? Maliban sa ginagamitan ng ancient amulets at saka telekinesis, andi dito yung pyrokinesis. The pyrokinesis is ito yung panahon na sa ritual nangyayari, nakikipagdebate ang katulad ko sa mga toxic na kaluluwa, elemento, or sa mga tao na nagbarang sa inyo, nagkulam sa inyo, nagsumpa sa inyo. Ito yung pagkakaroon ng revolusyon ng mga atensyon, no? Nakikipagdebate kayo sa pamamagitan ng ritual kung sino ba yung tama, sino ang hindi, ano bang dapat gawin, ano bang dapat ialay, anong dapat i-consider para pakinggan natin yung hinihiling ng mga clients natin, di ba? Maliban na lang sa bogus. Kasi iilan dito sa TikTok hindi rin totoo, no? Iilan lang yung totoo. So, ngayon, iba kasi yung takbo ng ritual, ng faith healer, at saka card reader, at saka clairvoyant, kesa card reader lang siya solo. So, hindi ko sa sinisiraan yung iba, pero ang layo ng diferensya. Kasi kapag faith healer ka, card reader ka, clairvoyant ka, empath ka, kaya mo itong gawin. The telekinesis, using amulets, using other forms of prayers in Latin, at saka yung pyrokinesis. Pyrokinesis yung pinakamahirap. Ito yung parang nakikipagbuno ka or nakikipagboxing ka sa kalaban mo. Lalo na kasi kung minsan yung makakalaban mo yung mga makakalaban mong mambabarang, mangkukulam, yung taga-sumpa, may malakas din. Kasi yung kalakasan nila, kinukuha nila
doon sa mga puwersa ng kadiliman. Yung sa faith healing naman, puwersa naman ng kabutihan. So, depende. Pero ngayon, sinasabi ko sa inyo, ayan, sinasabi na nakakasabi ko lang dito na yung gamitin ninyo sa gustong humabol na matanggal yung kamalasan niyo sa buhay, na mabawi ninyo kung ano man yung nawala sa negosyo, sa trabaho, sa pag-ibig, sa pag-aaral, no? Kung meron kayong mga anak na nawawala sa sarili or gusto nyong matanggal yung mga bisyo, iparitual nyo para magbago. Tapos lalong-lalo na kung ito yung kung nandyan kayo sa mga abroad na parang hindi na kayo makasurvive, ay magpa-ritual din kayo. Yun yung kailangan nyo. Lalong-lalo na yung prone sa depression, anxiety, ay yung mga tao na hindi nauubusan ng problema, magtaka kayo. Kasi kalaunan naman, kapag yung problema dumaan sa buhay natin, hindi naman panghabang buhay na problema. Dadaan yan base sa edad mo, sa karanasan mo, sa mga pangarap mo, sa kung ano man yung gusto mong makamtan sa buhay mo. Pero kapag itong problema ay dekada na, paulit-ulit at walang solusyon, ay ikaw na ang may diferensya. Or yung kasama mo, asawa mo, pamilya mo, yun yung dapat mong i-consider. Pero kakaumpisa pa lang naman ng Setyembre, kung gusto mong magpa full private reading, magpa full private reading ka na para mabigyan kita ng prediksyon. At masabi ko sa'yo kung ano talaga yung nakikita ko sa baraha. Huwag lang kayong masaktan kasi kung ano talaga yung nakikita ko, maliban sa baraha, at kung ano nakikita ko sa vision ko, sa prediction ko, sasabihin ko sa inyo para hindi naman masayang yung fee, no, ng full private reading. So, sana magustuhan yung lahat-lahat. Pero naman, mas maganda na at mas mainam na malaman mo ahead of time kesa naman umasa ka na babalik siya dahil nangako siya. Yun pala, hindi na. Doon naman sa aasa ka na magre-review ka para makapasa ka, tapos yun pala may nagmamanifest din na hindi ka makapasa. Di dapat mong malaman yun. Tapos doon naman sa umaasa na mananalo sa isang kaso or mananalo sa paligsahan, sa palaro or sa whatever. Tapos magsasayang ka lang tapos hindi pala. Yun yung advantage ng full private reading. Malalaman mo kung saan ka pwede at hindi pwede. At hindi masasayang ang pera mo kasi talagang malalaman mo kaysa naman gumastos ka ng gumastos sa negosyo tapos yun sa dulot, lugi. Di ba pangit yun? Di mas maganda pa na gawin mo na habang maaga pa, magpahula ka ng habang maaga pa, para malaman. Kasi paiba-iba yan eh. Depende yan sa vibration mo, sa panahon, kung anong kailangan mo. At, sasabihin ko din sa inyo, kasi sa full private reading, makikita din yung totoo mong pagkatao. Makikita talaga, lalong-lalo na sa ritual, malalaman talaga nung taga-ritual kung anong klaseng tao ka, kung bakit ka nagkaganyan. Kung bakit ka hiniwalayan, iniwanan, kung bakit ka may kasi yung iba, minalas sa buhay dahil yung nagtampo, patay na. Hindi sila nakahingi ng tawa doon. Yung iba naman, minalas kasi yung nabili nilang property is maraming masamang elemento. Yung iba naman, nagnegosyo sa maling pagkakataon at sa maling panahon. Yung iba din naman, minalas dahil yung perang ginamit nila sa negosyo or sa pamumuhay nila is galing sa masama. May mga ganun. Kasi ando doon din si karma, nanunood din. So, binabalanse lang talaga. Pakatulad nito, ayan o, tignan mo, balanse, white and black, balanse. That's pyrokinesis. Nakikipag-away ka, bunong braso ka doon sa kalaban mo. So, hindi madali yung pagkakaroon ng ritual. Kaya sa nagpaparitual, hindi ito magic. It's a progress of prayers and cooperation galing sa inyo. Pero, isang pinakamagandang advice ko sa lahat, bago ka gumawa ng major decision sa buhay mo, isipin mo kung ano ang mga masasamang mangyayari or posibleng mangyayari. Kesa naman mag-assume ka ng kabutihan at happy ending, tapos sa kalagitnaan, nagkahiwalay kayong dalawa. Diba? Tapos, kailangan mong harapin ang problema, huwag mong takbuhan, huwag mong talikuran, at huwag mong iwasan. Good evening!